Masyado mga kababayan na seryoso pala yung issue kay Bamban Mayor Alice Go. Masyadong malalim yung problema po. Parang yung ating gobyerno is just opening a can of worms ng previous administration. And it affects even our national security mga kababayan. Kaya nagtutulong-tulong na po yung iba-ibang mga agencies ng gobyerno at mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay na-alarm. Yan po yung ating Pangulo. Sabi dyan sa report ng Philippine Star, tanong ni Presidente Bongbong Marcos, saan ang galing si Bamban Mayor Alex Go? Paano siya tumakbong mayor? So misteryoso mga kababayan ang kwento ng Bamban Mayor. So, sabi dito sa report ng Politico News, citing troubling findings, DILG recommends Alice Go suspension to Ombudsman. Sabi ng ating mga congressmen, malaking garapala na ito. Mayor Go should go through co-waranto. Sabi ni Defense Secretary Gibo Chodoro, ang usapan niya, may kinalaman siya sa illegal na gawain sa kanyang bakuran. Involved daw po mga kababayan sa various criminal activities. Sabi naman sa report ng Rappler, who is Alice Go? Bamban Mayor suspected of being a Chinese asset? Talaga niya Mr. Maravillas, napasok na tayo ng mga spies. Mayor na mismo. Ikaw niya Mr. Maravillas, mayor lang yan. May alam nga tayo. Mga dating matataas na opisyal ng ating bansa. Alam na this. Mga kababayan, sabi doon sa investigasyon po ni Risa Ontiveros, itong si Alice Go, ang negosyo nito mga kababayan, napakasimple man lang dati. Nagpapakain nga lang ng baboy daw siya. Tapos nakabili ng helicopter at 30 million worth ng sasakyan. Yan po, luxury car and a helicopter. Yan po, ganyan mga kababayan kayaman. Pero sabi niya, nagtitinda siya ng nagpapakain siya ng baboy. Doon siya nagsimula, jumakpat po, pag ganon. Anong klaseng mga baboy yan, Mr. Maravillas? Yan ang kwento niya doon sa Senate investigation po. Yan po, mamaya iparinig ko sa inyo yung Senate investigation pong ginawa ni Risa Ontiveros. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin po. Very colorful po. Napakaganda ng aming gym. Napakalinis. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga kababayan. Mga British sila po. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product, iGlow Serum, galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyong epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid lang po
sa mga pulses in affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos sa Mr. Barabillas. So balikan natin mga kababayan itong misteryosong mayor ng Bamban kasi seryoso pala po siya. Dati hindi ko siya pinapansin masyado. Pero ngayon mga kababayan, malalim pala ang pinag-ugatan nito. And hindi lang yung simpleng kaso po ng Pogo operation. It even threatens our national security mga kababayan. Kaya pati po si Defense Secretary Gibo Teodoro umaksyon na po sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po. Pakinggan natin mga kababayan yung interview sa kanya ng mainstream media po. Kailangan imbestigahan si Mayor Alice Go kung ano ang tunay na kanyang pagkatao, no? At pinag-iiting ng PAOK na imbestigahan ang maraming klase na peking Pilipino, no? Nakalulungkot at ito'y nangyari sa aking mismong lalaw. At maraming katanungan ang dapat pang alamin, no? Paano nagkaroon ng ganung kalaking, hindi ito pogo, no? Illegal criminal syndicate activities na nangyayari na lumusot sa provincial na pahamapam at ang PNP nung panahon na yun. Hindi po. For me, ang sinasabing panahon na yon, yung previous administration po. Magkaroon ng ang mga kinauukulan. Ito ay matinding iniimbestigahan ng PAOK at ng Solicitor General ngayon. Tulad din ng pag-iimbestiga ng lahat ng gobyerno legal activities ng Chinese nationals at mga subversibong elemento nila, ang mga fake news na kinakalat nila sa kanilang mga paid outlets na aming in a whole of government approach masusing pinag-aaralan dahil ito yung matinding katotohanan na dapat nating bantayan. So, ang key dito ay local governance din. Doon sa Bamban, imposibleng ganong kalaki na 32 buildings na establishment na napakalaki na mangyayari ang mga illegal na 32 buildings pa? Walang nagtatanong. Yan ang mga dapat sagutin. Secretary, meron na po ba formation dito? At ito ay hindi lamang sa press statement, kung hindi legal proceedings na nga ang mangyayari dito pag pagtapos na yung evidence gathering nila. So you're from Tarlac, kilala niyo pag-issue ngayon? Hindi ko kilala. Even the family, sir? Hindi, wala akong kakilalang ganyan. Nagulat lang ako na may ganyan. Nakalulungkot sa lalawigan ko pa nangyari. Kaya ang katanungan ng maraming kababayan sa probinsya, paano nangyayari ito sa lalawigan? May accountability dapat ang local government hanggang sa taas dito dahil hindi imposibleng si Mayor Go lamang ang may kinalaman dito. May mga kasabwat po to the national government. At ang gawain dito, hindi pogo ito scam, human trafficking. May mga chamber na hindi ka nais-nais sa ilalim ng lupa. May chamber? So, at ang sabi na ng presidente, ibig sabihin may mga underground tunnel siguro. Ako mismo hindi ko kakilala hindi ko naririnig. So pero sabi ng NBI may mga higher gas daw na involved. Hindi ko masasabi, pero for me, a thorough investigation must be made. Kasi imposibleng tumakbo ito na walang pahintulot or
pagkukonsinti ng kung sino man, maging lokal, which they have to answer, and in the provincial level at least. Ang laki-laki, hindi nyo napapansin. And the PNP before. And the national. Bakit kinailangan pa mag-operate dito? Kailangan po sana nilang i-regulate ito. Parang yung mga activities ng Hamas doon sa Israel, may mga underground chamber po. Ibang yun. Ang usapan, may kinalaman siya sa illegal na gawain sa kanyang bakuran. At ang illegal na gawain ay naninira ng fabric ng ating lipunan upang humina ang bansa natin. Para sa ganun, mas madali tayo itulak-tulak ng mga Chinese. No? At hindi itong mga klaseng establishmento na ganito ang gusto ng kahit sino mang probinsya. No. How about po yung COMELEC po, sir? Kasi parang nabanggit po na parang napayagan si Mayor ko na Well, kung walang magque-question, ang birth certificate on its face, tatanggapin yan. That's why ang pinag-aaralan ng Solicitor General Iranto case upang i-attack directly ang kanyang citizenship. Hindi pwede ang collateral attack dito sa batas. So hayaan na namin ang PAO, Solicitor General's Office. No? Should there be a wider investigation? Not a wider investigation in that sense. There are intelligence efforts. Ngayon, these are evidence-based efforts, no? Kaya nga, bago nag-operate ang PAO sa Baban, sigurado sila sa ebidensya. Kaya nga, tumbok, huli, and mafo-forfeit yung area. I was referring to higher level investigations of former president, for example. Everything is evident. If we have the evidence that is actionable, it will go. But We're going as high as Malacanang. I cannot say, I will not say, but what I can say is there are thorough investigative efforts, intelligence-based, led by the PAO CTF. So yan po mga kababayan, yung report ng TV5. Yan po, Defense Secretary Chodoro sa investigasyon kay Bamban Mayor Go. Sabi po ng report ng Politico News, citing troubling findings, DILG recommends Alice Go suspension to Ombudsman. Malamang Chinese spy ito mga kababayan. May mga underground chamber daw na nakita doon sa mga pag-aari po ni Alice Go. Sabi ko nga mga kababayan, parang yung mga Hamas doon sa Israel, naghukay po ng mga tunnels para sa kanilang mga planong pag-atake sa Israel po. Di ba yung war on Gaza? Ang daming dinestroy yung Israeli army na mga underground shelters and tunnels. Yung iba nga nasa ilalim pa ng hospital. Matindi. So bagay itong mga negosyo mga kababayan na in-establish nitong mayor na to, front lang po para sa mga Chinese spies. O ito yung sabi ng ating Pangulo. Madali lang po. DILG, Ombudsman or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po. Matagal na namin naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinade natin yung sa Panban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakinay-question ngayon natin yan. Ito mga ito, at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko. Panahon ni Digong siya po, mga kababayan, kaya nagtataka 2022. Saan nanggaling ito? Ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati
siguro may magque-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sir, may specific future plans na siya As for? Future plans para hindi na pumuli yung... Hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro yan din yung mga iba kasi maraming pera magbabayad sila tayo nasusuhulan nila. The previous administration pa papantay na mangyari uli yan. Basta mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, talagang tignan natin ang mabuti. So may pasaring na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw, di ba? Sabi po ng Congress, malaking garapalan anya ito. Mayor Go should go through co-warranto, sabi ng mga ranking officials po ng Congress. Ranking congressmen express support for the Office of the Solicitor General's plan to file co-warranto case against controversial Mayor Alice Go of Bamban, Tarlac. Sabi po ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. and Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na sa kanilang opinion, a co-warranto case must be pursued in order anya to set the record straight. We welcome that. Alam mo, malaking garapala na to, sabi po nila. Sabi ni Abante. Itong Bamban Mayor Alice Go sa kanyang mga sagot, tingnan nating maigi kung talagang Pilipino ito. Alam ninyo, hindi siya dapat maging mayor kung hindi mapapatunayang Pilipino siya. Dapat lamang natanggalin na siya bilang mayor. Sabi naman po ni Adjong, ako, I agree with the direction that is now being taken by the OSG because we also have to protect yung right ng mga kababayan natin na bumoto sa kanilang kapwa Pilipino. Pinasok na po tayo, mga kababayan ng mga Chinese. Sabi ko sa inyo, mag-ingat tayo this coming midterm election. Mas titindi pa ang infiltration. At yung sinabi po ni Secretary Gibo Teodoro na may mga na-discovering may underground po siya, underground shelters. So, para saan yun? Baka doon niya Mr. Maravillas yung mga Chinese spies. Hindi po malayo. Yung mga statements po ni makahulugan ni Secretary Gibo. Yan po. Mga klaseng establishmento na ganito ang gusto ng kahit sino mang probinsya. No? How about po yung COMELEC po, sir? Kasi parang nabanggit po na parang napayagan si Mayor Go na Well, kung walang mag-question, ang birth certificate on its face, tatanggapin yan. That's why ang pinag-aaralan ng Solicitor General is a quo warranto case upang i-attack directly ang kanyang citizenship. Hindi pwede ang collateral attack dito. Sa batas. So, hayaan na namin ang PAOK at ang Solicitor General's Office. No? Will be a wider... Kay Chinese agent, kay hindi, ibang usapan yon. Ang usapan, may kinalaman siya sa illegal na gawain sa kanyang bakuran. At ang illegal na gawain ay naninira ng fabric ng ating lipunan upang humina ang bansa natin. Para sa ganun, mas madali tayo itulak-tulak ng mga Chinese. Di ba mga kahulugan, mga kababayan, yung statement, para niya daw madali tayong maitulak-tulak ng mga Chinese. So threat siya po sa ating national security. Ngayon, pakinggan natin yung porsyon ng investigation ni Risa Hontiveros ng kanyang committee. Ayan po mga kababayan. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. What?
Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, Gunung Baofu, saan po kayo ang bilis yumaman po? Galing lang sa pag... Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-alaga po ako, nagpapalaki po ako, nagpapakain. Oh. Papakain lang ng baboy? Po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Di ba katakataka mo? Kaduda-duda. Napag-alaman din po namin, delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please tinamaan ng matinding inform us amnesia during po? the hearing. Bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Sa pagkaalam po kasi namin, I would request yung confirmation ninyo during the hearing. 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So, if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. And then, yung bahay na hindi na niya alam. Still, out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool, Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grades sa homeschooling? Your Honor, tutorial ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-corner ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. Yung homeschool provider, hindi niya maalala. Ganon katindi ang amnesia po nitong Chinese mayor. Sanay na sanay sa pagsisinungaling. Ganon po ang mga communists. Sanay sa pagsisinungaling. Communist China po, ganon. So, sabi dito sa report ng Rappler, itong si Mayor Alice Go is suspected daw as a Chinese asset. So during the hearing, si Alice Go, 37 years old, was questioned about her alleged involvement in the 2 illegal pogos and the hub that accommodated them. Hongsheng Gaming Technology Incorporated and Sunwan Technology Incorporated na nasa loob mismo ng Baofu compound. Hongsheng was raided by law enforcers in February 2023. Last year lang po.
3 months later, another Pogo with a different set of incorporators, Son 1, took its place in the same compound. Paulit-ulit lang po. Pag ni-raid, afterwards, balik yung operation. That too was raided by an interagency government team in March 2024. Di pa matagal. Noong Marso lang, authorities linked these Pogos to scam operations, trafficking, and even cyber attacks on government websites. Kita ninyo? Kaya threat po siya sa national security kasi na-trace doon po yung mga attack sa ating mga government websites. Di ba last several months ago, sunod-sunod yung attacks. Doon pala galing po, mga kababayan, yung iba. Yung iba, direkta sa Beijing. Kita ninyo? Sa malamang mga kababayan, Chinese spy nga po siya. Embedded mismo dito sa ating bansa. At yung sinasabi, doon sa hindi masyadong pinaliwanag ni Secretary Gibo Teodoro na mga underground shelters, malamang mga tunnels yon. Taguan ng kanilang mga agents. May helicopter po, mga kababayan na pag-ari. Pero ang sabi ni Alice Go, bininta ko na niya. Ganon katindi ang infiltration na nangyayari sa ating bansa. Nagtaka pa kanya Mr. Maravillas. Inong panahon ni Mao Diggs, mismong yung ating Philippine Coast Guard, nag-hire ng mga Chinese nationals, 36 Chinese nationals ang hinire. Matindi po. Nang madiscover sa investigasyon ng Senado, tinanggal po. So sabi dyan sa balita, Go admitted that as a private citizen, she helped Hongsheng Gaming get the municipal council's approval to operate in Bamban. At the time, she owned half of Baofu. Sabi niya, bininta ko na niya siya before niya ako na tumakbo bilang mayor. That would be putting it too simply as far as Senator Sherwin Gatchalian, whose committee is jointly probing the Tarlac Pogos with Hontiveros, is concerned. Sa interview po ng ANC, sabi po ni Gatchalian, yung business partner niya ni Mayor Go was a fugitive who escaped during the raid via tunnels in the 14 villas in the Pogo complex. May mga tunnel po para mabilis yung pagtakas. Ganon katindi po. Criminal syndicate po, anando doon. Pag sinabing fugitive, pinaghabol ng batas. Pugante, yun ang business partner po ni Alice Go. So sabi dyan sa kwento mga kababayan, since she owned the land, she must have known about the existence of those tunnels. Why would there be tunnels in the first place? Kita ninyo mga kababayan, talagang kaduda-duda. Bakit niya gagawa sila ng mga tunnel? Sabi ko nga po, parang yung mga Hamas doon sa Gaza, yun ang ginagawa nila, gumagawa ng mga tunnels para magamit nila sa infiltration at pag-atake laban sa Israel. Malamang sa malamang ito yung ginawa dito po sa Bamban Tarlac. Gumawa sila ng mga tunnels para yung mga Chinese spies, madali po ang operations nila, ang pagtakas. Kaya this is really a serious national security concern. Di kaya niya Mr. Maravillas nandun din sa sa tunnel ng Bamban Tarlac si Pacquiao. Iwan ko po mga kababayan, baka si Pacquiao may sarili din pong ginawang mga tunnels doon sa sa Holy Mountain niya po. Di ba? Hindi malayo na ganon, mga kababayan. The Senate also suspects that Son Yuan could be a fake company since its incorporators could not be located. Hindi po makita, matagpuan. Sigo, yung kanyang personal life, mga kababayan, based sa na-discovery doon sa Senate hearing, was born on July 12, 1986. Pero yung kanyang birth, na-i-register lang only 17 years later. Nasabi, lumaki siya sa farm. Yun nga yung sinabi niya, na nagpapakain lang siya ng baboy.
Kasama yung kanyang tatay na si Jan Xionggo, who adopted a Filipino name Angelito. Walang information on the identity ng kanyang nanay. Yun ang sabi niya doon sa interview niya, investigation ni Risa. Ngayon, itong si Alice Go, sabi niya, dalaga pa siya. At ang sabi niya, dito na siya nanirahan sa Pilipinas all her life. At the time of her electoral run, when she was 35 years old, she said she had been a resident of Bamban, specifically sa taga-barangay Virgen de los Remedios daw siya, for 18 years and 2 months. Yan ang sabi niya sa kanyang kwento. Nangangahulugan ito that she was not in Bamban, or at least in her current residence, in the 17 years that her birth was not registered. So, saan siya? Saan talaga siya nakatira noon? 17 years, nung hindi pa siya na-register yung kanyang birth certificate. Kasi yung registration ng birth certificate niya, nung 17 years old na siya. Ganon katindi po. Kaya sabi ni Ontiveros, yan niya yung practice ng mga Chinese na gusto makapag-obtain ng Philippine passport. Nagpipretend niya sila na Philippine-born, registering their births belatedly. So, in the registration records ng kanyang mga companies, Go listed 2 other residences, one in Marilao, Bulacan, and another in Valenzuela City, Metro Manila. Kaya po ngayon, mga kababayan, na ipinag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, although sinasabi ng ating Pangulo, sa lahat man niya na mga foreign nationals, mag-istrikto na niya tayo. Pero ito po yung nakatrigger para mag-istrikto. Itong kaso, mga kababayan ni Alice Go. So, in particular talaga, hihigpitan po yung mga Chinese because of the perceived infiltration na nangyayari dito sa ating bansa. Ayan po yung mga companies na pag-aari po ni Alice Go. 11 companies po. This means she established her first business company at age 24. Ganun katindi po. Ayan o. At may-ari siya ng isang helicopter. Nasabi niya, bininta na rin niya. Sabi diyan, Go's lifestyle was also placed under a spotlight after it was known that she owns a McLaren limited edition luxury British car that reportedly cost an equivalent of 16.7 million when it was first released in late 2019. Pero sabi, ang dapat na presyo noon, kasi pinalusot lang, ang dapat na presyo noon, kung legal, mga 13 million. Yun ang mga naunang report po. Iyang sabi, inismuggle siya, hindi nagbayad ng tamang buwis. Iyan po, mga kababayan, yung kanyang luxury vehicle. McLaren said it manufactured only 225 samples of the 620R and stopped the line in March 2021. It was not clear when Go acquired her luxury car. In August 2020, months after the initial release of McLaren, motoring journalist Jacob Oliva wrote that one unit reached the Philippines via smuggling, citing a Bureau of Customs report. So malamang mga kababayan, smuggled yung luxury car ni Alice Go. So during the Senate hearing, senators got Go to admit that she had owned a helicopter which was sold to British company in 2024. And that despite her claim that she no longer owned Baofu, her Ford Expedition was still found within the compound. Huling-huli mga kababayan sa bibig ang pagsisinungaling ng mayor ng Bamban na malamang hindi lang siya dahil Chinese siya, hindi lang ordinary Chinese, baka spy pa po ng China. Ganon. Ngayon, sabi po ni Alice Go, nakapagtapos siya sa high school, pero wala man siyang diploma. Yan sabi dito. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po.
What? Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Walang record? Kaduda-duda talaga po? Nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. Kailan kayo po unang lumabas ng Pilipinas? Your Honor, hindi ko lang po maalala po ngayon po. Matindi ang amnesia po? Mga ilang taon kayo noon? Grade school age ba kayo noon or high school age kayo noon? Teenage age po siguro po, Your Honor. So yan po, mga kababayan, ang mga matinding revelasyon ngayon. And siniseryoso siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang siyempre, hindi niya masyadong idinidetalye sa atin because of the, national security concerns. Subaybayan natin, mga kababayan, itong kontrobersya tungkol dito sa Bamban Tarlac Mayor. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.